Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Mapayapang gabi sa ating lahat. Kamusta na po ang ating mga kapamilya, mga kababayan, kapatid, at lahat kapuso? Yan. Inclusive tayo dito. Kakalimutan mo iba, yung kapamilya. Ano ba yung iba? Kapapuso, kapatid, kabituka, kasabwat. Kasabwat. Ayan, marami. Ay, marami yun. Ay, madami Oo, yun. diba? Madami yung kasabwat. At ang sasabihin natin, bato-bato sa langit, ang tamaan. Magalit. Hindi, wag magalit. Hindi. Pag tamaan, Guilty. hindi, masakit. Ako po ang yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi ang magbibigay ng mga payong legal. Walang iba kundi ang ating abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Ay, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Sana ay mas mabuti kayong kalagayan. Uy, of course, mga nakaraang araw ay gusto nating i-congratulate ang ating kasamahan din dito. Walang iba kundi si Yusek Ayan. Gabi Concepcion. Yung hindi yung asawa ni Ate Shawi, Hindi, actually, nakakita ko nga, minsan ay, picture. Hindi ho siya. Siya po yung ating mabuting may bahay. Oo, na dating presidente ng UP at ating GM dito. Yes, si Attorney Danny Concepcion. At, Dating presidente ng presidente. UP. At yun ay GM. Correct. Oo. At syempre, kasama rin natin dito lagi si Attorney Gabi. May mga shows rin siya dito sa TVU. Yan. Ako, ang hirap nga ng isang show na tinry kong panoorin, hindi ko masagot. Really? Hindi mo masagot? Oo, yung K-check. Pang matalino ba? Pang matalino? Parang sige. nahiya ako sa sarili ko. Parang bakit hindi ko masagot itong mga ibang mga tanong na to? Ayan. Ayan. Nakita nyo, Attorney Gabi Concepcion. Oo nga. Siya po ay... USEC ng National Authority for Child Care. Ayan. Ano nga ba ang ginagawa nung ahensyang yun? Actually, dati kasi, lahat ng kung gusto mong mag-ampon or even fostering, dumadaan ka pa sa korte. It's a petition for adoption in court. Ang resulta nun ay ang tagal ng proseso. Tama. Kasi dadaan ka pa sa DSWD. Correct. So ngayon nagkaroon ng batas na ginawa ng quasi-judicial ang adoption. Hindi ka na sa korte dadaan. Dito ka na sa National Authority for Child Care. Mas mabilis. Yan. So, ibig sabihin... It's an attached agency of the Department of Social Welfare and Development. That's very nice and good news. At parang, alam mo, naka-align dito sa atin no? Oo nga. Kasi talagang Tsaka si expertise Attorney Gabi, talaga niya yan. Yes, si Family Attorney law. Gabi, attorney na, syempre, family law, at saka nagbibigay ng payo dito nga sa atin, sa dami ng mga may kasong ganyan sa halos araw-araw na kanyang nilulutas. I'm At very, sa kanyang show din sa Channel 7. Yes, I'm very happy na maganda ang pagkakapili sa kanya Ayan. dyan. Congratulations! Ayan, sige. Di ba? Okay. So anyway, eto naman, of course, tungkol sa adoption, marami rin tayong pwedeng sagutin dyan dahil kasama rin natin si Attorney PG dyan, di ba? Ano bang mga numbers natin, Attorney? Okay. Kahit hindi lang sa pag-aampon, kahit pwede kayong tumawag o mag-text sa amin sa Globe at 0954-310-0331 and for Smart it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Messenger. Yan. Hindi na namin kayo pahihirapan dahil nandiyan dyan sa mga screens. Yes, ang nasa ating mga ilalim naman telepono. So don't worry about it. Okay? So eto na. Ready Ay, na. tamang-tama, Ito na. Bakit tamang-tama? Oo nga, ang Sabi galing. kasi ni Clara na 36 years old ng Metro Manila, nais daw po niya sanang mag-adapt. Oy! Sakto sa banga. Sakto. Okay. Nabasa mo ba tong script na to? Kaya Hindi ko nabasa Hindi. Sige, Oo. sige. Okay. Newborn baby na ang biological mother ay kasalukuyang nakakulong. Okay. At pumapayag naman po sa adoption habang ang father naman ay unknown. Nais ko po sanang malaman kung ano ang tamang legal process para ma-adopt ang bata at mailipat siya sa pangalan ko ng legal at maayos.
Oh. Gusto ko rin po sanang malaman kung anong requirements at kung anong proseso sa court-supervised adoption sa dapat ganitong sana sitwasyon. nakaupo dito no, si Si Attorney Attorney Gabby, Gabby. oo nga. Hindi, pero ang masasabi ko dito, Parehas lang, ikaw naman nandoon din. So, parehas lang. Hindi, So, pero mas maalam siya sa akin kesa okay. dyan. Ano ang maipapayo natin dito sa isang beautiful soul na ito Oo na nga. gustong Oo, mag-adapt? kakasabi ko lang kanina na ang proseso ay hindi na korte. It is already now just a petition sa National Authority for Child Care. So, dyan siya pupunta. Diyan siya pupunta, magpa-file siya ng petition. Pero dadaan pa rin yan sa kasi may mga social workers ng NACC ang tawag doon, at i-assess kayo, i-assess rin yung bata. Pero ito sinabi niya na ang nanay raw ay nakakulong and willing to give up. So that's Patingin nga ulit ng ano. Oh, willing. O, sige nga. Dahil nais niyang Willing raw ang nawala, kanyang friend. willing ang kanyang nanay, nakakulong ang nanay at Oo. willing naman i-give At up. unknown ang tatay. Yun At ang unknown sinabi ang tatay. niya. So, okay, nasa batas kasi na if the biological parents ang tawag diyan must consent to the adoption, and to consent to the adoption, it's called a voluntary, yung voluntary nilang gini-give up, 'di ba, ang kanilang parental authority. So kung willing yung nanay, sige, kailangan pa rin niya mag-execute ng consent. Ang problema ay unknown ang tatay. Ang nasa batas kasi is that kung ang unknown ng tatay, kailangan pa rin siyang hanapin. Hindi nga siguro niya alam kung sino. Well, Example lang, hindi ko sinasabi na malay mo lang, dahil for some reason, one way or the other, dahil nga pwedeng magkakasama lang sila, ni hindi nga niya siguro nakita, ni hindi niya alam. Paano yun? ang mangyayari dyan, if the father is unknown, merong sa batas lang naman na sinasabi na there has to be an effort to search. I see. Yung Kunwari, example lang like for example, ang nakalagay doon sa basa alam ko is at parang i-publish. Okay. Or may mga ways doon. At kung walang sumagot, then considered na unknown, cannot be found, then the consent of the biological father is no longer needed. But of course, But there has to be some effort. okay, to fight. understand. But I think lang naman, hindi ako sure. Pero attorney, di ba, yung nag-aampon should be qualified also. Oo, sa kanya, hahingan siya ng mga capacity na maalagaan yung bata, psychological, financial, at merong age requirement na at least 16 years Ang gap. ang gap. Unless biological son mo talaga yan or biological child mo at ina-adapt mo. Okay. Ang tanong ko ay ganito. For example, etong taong, ito ay isang ginawa ng ating USEC recently na pwede na raw mag-adapt ang LGBTQ. Not as a couple, but as solo parent. As solo parent, sa bagay, tama nga naman. Kung ikaw ay pwedeng mag-adapt ng ikaw lang, Oo. ke single ka, ke ikaw ay babae, ke ikaw ay lalaki, ke ikaw ay LGBT. There is no discrimination. Walang discrimination. Walang discrimination. Basta gusto mo mag-adapt na single ka, I pwede? think ang problema ngayon ng mga LGBTQ couples is that as a solo parent, mamimili sila kung sino ang mag-a-adapt. Mag-a-adapt. Oo. Kasi usually, kung spouses, both spouses must adapt. Hindi pwedeng isa lang ang mag-a-adapt, di ba? Pero, kunyari, ang magandang gray area ng batas natin ngayon is if they were married, let's say, in another country that allows same-sex marriages, but our jurisdiction still does not allow same-sex marriages, paano yan? Yes. Diba? So, but in our jurisdiction, just because of your sexual orientation, hindi ibig sabihin na bawal kang mag-adapt. I understand that. But, Merong question si may question si Direk, pero medyo ipipending ko lang muna yung question niya. Sususugan ko lang yung sinabi mo kanina na single pwedeng mag-adapt. Nasaan naman doon yung bang buo ang pamilya? Kasi 'di ba, isa sa mga sabihin na nating gustong mangyari ng bansa or ng estado
ay ang bata ay magkaroon ng tatay at nanay figure, kaya nga gusto niyang maging buo ang pamilya. Paano sinasagot ng NACC yung ganong klaseng concerns? Kunyari kung solo parent nga, Oo, kung solo lang. Kunwari ako, single ako, gusto kong mag-adapt. Paano ngayon yung criteria na sinasabi doon na yung wholeness of a family? Ano Well, ang ginagawa a ng family gobyerno dyan? can take different forms, 'di ba? It doesn't really, ako naniniwala ako doon na it doesn't mean na porket hindi kayo mag-asawa, yung hindi kayo couple or mag-isa ka lang. Hindi ka na magulang. Paano naman kasi yung mga, let's say, na namatayan, naging widow, or naghiwalay, technically, solo ka na nang nun. It doesn't make you less of a family. Pamilya pa rin kayo kahit na dalawa na lang kayo. Or, Alam mo, meron akong next question dyan eh. ano? Sa totoo lang, ang tanong ko dyan is, what if may mga anak na yung iba? They need consent Yes. from the children? Yes. Okay. Yes. Kasi magiging legitimate Oo, na siya. The consent of the siblings also is needed. Required. Required. Okay, Lalo na okay. kung may age requirement Kasi may yan. mga ano na yan, may mga mana na involved na may Yes, pera, at saka diba? yung pagsasama kasi baka naman mamaya conflict. Away ang nangyari. Ang oo. lagi namang ng batas ay best interest of the child. yes. If you are going to give the child to a family wherein yung mga kapatid niya, yung magiging kapatid niya ay ayaw sa kanya, then that's not for the best Correct. interest of the Okay. child. Ito naman ang tanong ni Direk. Paano naman daw, ay maraming gumagawa ng ganito, pero gusto kong itanong kasi nagkaroon ng amnesty dito eh. Hanggang Paano 2029, I think. Okay, really? Paano naman daw yung mga, eto dati, gawain ng mga dating tao to eh. 'Di ba? Yung kokontratahin, uy, akin yung bata. Ginawang ginawang tuta eh. Oo, akin yan, yung batik-batik akin. Yung gano'n, okay, 'di ba? yung maiksi ang buntot. O yung maiksi ang buntot. Oo, sige. Tapos sasabihin niya, ay, diretso mo na sa akin yan para wala na tayong Ginagawa problema. talaga. Ang Diba? ang tawag dyan ay Simulated birth. simulated birth, at actually sa revised penal code ay ito ay krimen. Bawal yun. Krimen, Bawal. dumidiretso ka sa paggawa ng birth certificate. Nangyayari yan sa mga, let's say, yung mga nanganak, tapos papamigay na lang the moment of birth, tapos Yan na. yung ospital na lang o yung nurse Oo. na lang ang gagawa. Kasi sino ba gumagawa ng birth certificate? Sila. Sila. So, kunyari, alam nila. O yung pumipirma minsan, sige, pirmahan mo na, ikaw na nanay, ikaw na actually, tatay. bawal yan sa batas, simulated birth. Pero ngayon nga sabi mo, meron nga amnestia dyan Yes. na parang, ang tawag dyan SIBRA, simulated birth na parang amnesty. SIBRA ang tawag, SIBRA. Pakicheck nga, please. SIBRA. This is a very good good way of correcting things Oo. SIBRA. SIBRA law, ayan, SIBRA law. Sibra law. Oo. Ano may Sibra? Kabayo ba The yun? Simulated Birth Rectification Act. Sibra law. That's called the Simulated Birth SIBRA law. Rectification Act. Kasi Okay. SBRA. Okay. It's a Simulated Birth Rectification Act which addresses yung gawain ng ganon. Ayan na, nakasulat na. The law includes At an amnesty, nagsimula siya, an amnesty period for those who did that. Kasi bawal nga sa batas. Pero talagang nakatira sa'yo. May mga requirements siya para ikaw ay na hindi ka na makakasuhan. It will rectify yung paggawa mo and you will go through the adoption process. Pero abbreviated. sa Kasi nakatira na NACC sa'yo. pa rin ba yun? Sa NACC pa rin. Ayan. Sa NACC Uy, ang pa rin. ganda, ang ganda. Sa Nako, NACC ang pa rin galing. yan. So, ito ay hanggang 2029. 29. Importanteng ma-avail ito. Sa mga dahil gumawa wala niya kayong at papasa kayo na talaga namang minahal nyo at Oo inaruga naman, nyo. wala nang question yun. Wala nang ganyan. Kasi ang delikado po kasi dyan sa SIBRA law na yun. Kaya ganon, simulated birth. Isa sa mga, para lang sa, yung iba kasi isipin, paano pa gagawin yun? Correct. Nasa birth certificate na. But kasi kung alam ng mga ibang mga kapamilya nyo na hindi nyo naman anak yan, that will open up the floodgates na pag kayo'y pumanaw na, ay kukusto na ng manan yan. Hindi mo naman Tama. talaga anak yan. At maaaring hindi mapunta doon sa pinakamamahal mong inampun mo. Oo. Mapupunta siya sa mga kamag-anak. Oo, samantalang pag ikay legally adopted, Correct. you can legally inherit. Nako, meron ako naging ganyang humingi ng tulong sa atin dati. Wala tayong magawa. Ganun yun. So, Okay. caller na raw po, please. Sige. Sige. Sabi niya, please. Oo. Okay.
Tawagin na natin si Michelle. Michelle. Uy. Saan ang ligaw? Hindi, yung Naliligaw natatanong, ka ba? naliligaw ako. Oo, naliligaw ka ba? Saan ang Ligaw City, Michelle? Pwedeng Michelle? actually, ligaw. Sa ano po, Sa Albay po. Uy, Albay na din. naman. Ligaw ang... Ligaw or ligaw? Alam ko sa Tagalog. ligao. Ligaw po. Ligaw. Yes. Ligaw or ligaw? Kasi pag ligaw, iba yun, di ba? Oo. Ligaw po. Si Barbie yon. Si Barbie, madalas Oo. maligawan yan si Barbie. Oo. Okay. Mali. Mali, O, sige. okay, sige. Michelle, oo, ikaw ba ay naliligaw? Ikaw ay naligawan? Ano ang kaso ni Oo Michelle? nga. Ano po, regarding po sa kapitbahay ko na naninira po ng tanim. Ha? Bakit sabay tayo Parang ganun. Anong tanim? As in garden o talagang tanim? As in yung tanim na... O baka nagdanin ng ano mga po? bunga? Nangahalaman po siya na pwede siyang gawing bakod. Since wala po kasi pong bakod pa yung bahay ko, yun yung tinanim ng nanay ko para po may pangharang kahit pa natural paano. wall. Parang ganun yung using Apo, ano. apo. So parang mga kawayan, ganyan. Yung mga halaman po na, Yung yung mga ano hedge, siya, sabi yung mga parang hedge. naging mga Yung mga cypress santan. po ang pangalan. Yung mga ganun. Ano yan. ba yung ginagawang Apo. pinaporma yun, di ba? Okay. So sinisira ng kapitbahay nyo, bakit daw? Oo nga. Gusto Ayun niya na nga mukha po. niya, Nung- ganun. Baka yung mukha niya po yung gustong itanim doon. Ay. Naman, ikaw naman. Sinusulsulan mo pa eh. Ikaw Sorry talaga, naman, mga- sorry Joke lang. naman, sorry naman, sorry. Sorry naman. Hindi, kasi baka gusto, di ba may mga carb yun? Baka gusto niya i-carb niya yung mukha niya. Sa bagay, okay, Ganyan. sige. O, sige. So, bakit Bakit nga nga niya daw sinisira? niya sinisira? Anong sagot doon? Yun na nga po, ganito po kasi, yung una, hindi lang po kasi isang beses na ginawa, mga 4 times po. Yun din yung una at pangalawa, wala po akong ebidensya na siya yung gumagawa. Then yung third time po, inabangan ko siya gamit yung cellphone ko. Since sa bintana lang po kasi ako nag-video, hindi po nakita yung Hindi na actual niyang nahalata. pagbubunot. Opo, hindi po kita sa video yung actual na pagbubunot ng halaman. Pero yung hawak-hawak niya po yung halaman ko and then tinapon niya sa gilid, kitang-kita po. So, meron kang ebidensya na siya talaga. Opo, parang gano'n. Bakit niya pinuputol? Anong sinasabi? Bakit, lampas ba siya? Does it encroach Hindi on her po, property? nasa property ko pa naman po. Property pa rin daw niya. Oo nga. Opo. So, pero yung... Bali, Okay. Sa batas kasi, okay, kung meron kang halaman, Oo. usually, kahit na ito ay nakatanim sa side mo, pag yung branches Opo. niya ay... Kasi ang halaman talagang tutubo. Tumutubo. At saka syempre may branches pwedeng tumawid sa kabila. Kung ang branch niya ay tumatawid sa kabila, yung kapitbahay mo pwedeng putulin yun eh. So, yun pala yung ginagawa niya kasi nakikikapit-bahay yung puno mo. Hindi naman po kasi bagong tanim lang po siya eh. Tapos Talagang malayo naman po yung bahay niya. And then Plant kapag hater lang talaga siya, plant hater. pag Hindi, baka- dumadaan siya, di naman siya na Hindi, baka naman kasi natatakot siya pag lumaki. Yun nga yung magiging problema sana yun niya. nagpupusang mag-prune nung Oo, property mo. correct. Hindi po. May iba siyang alam ko kasi galit siya sa akin dati. Ayun pala. Tapos nakita niyang tinatanim ng nanay ko, mas lalo siyang nainis. Galit So, pala ayun sa'yo po. Sinagot mo na rin yung tanong Kung bakit nga? Kung bakit? Ba't siya galit sa'yo? Hindi po, ganito po kasi, nagpa-blatter po ako sa barangay, and then pinakita ko po yung video, and then Ayan. nag-deny po siya. Paano niya de-deny? Ano sabi niya? AI raw yun? Ang sabi niya po, may mga ganon din po siyang halaman, so bakit niya daw po pakikialaman yung tanim ko? Pero may video eh. Opo, yun nga po, ang laban niya kasi ngayon is hindi daw po na actual na na-videohan yung pagbunot, pero hawak-hawak niya naman po yung halaman ko. Ano sabi ng barangay? Oo nga. Ayun nga po, sa video daw po kasi, parang hindi daw sapat yung evidence ko. Sabi baka daw hindi siya yun. Pero which is kitang-kita naman po na siya talaga yun kasi wala naman siyang kamukha dito. Michelle, simula nung Opo. nung pinabarangay mo ang kapitbahay mo, ginawa ba niya ulit? Hindi na po. Hindi na Bali naman kanina pala. lang po. Yun po. Ang gusto ko kasi, kumbaga, maturuan siya ng leksyon kasi paulit-ulit niya pong ginawa. Ay, nako, may galit siya, in Intentional short. po. But actually, yung Yun nga po. pag-blatter mo sa kanya sa barangay, eleksyon na sa kanya yun. At kaya tinanong ko is, ginawa ba niya ulit?
Ngayon, hindi naman niya ginawa ulit. Kasi honestly, Michelle, parang feeling ko kung kapitbahay mo yan, hindi mo maiiwasan niya kapitbahay unless lumipat ka. Parang, Opo. ayoko naman may escalate pa yan to more than what it is. Yes, oo. Diba? Since you have already elevated yung problema mo sa barangay at kahit na dininay niya, pero tumigil naman pala siya. Ngayon, ang gawin mo, kung gawin niya ulit yan at ilagay mo ulit yan sa barangay, parang gandahan mo na yung video na talagang wala siyang... Lagyan mo ng CCTV. Oh, magkabit ka kaya ng CCTV na nakatutok Opo. talaga dyan sa Correct. yung at hindi lang cellphone mo. At then, pag bumalik kayo sa barangay, inulit niyan, pwede ka naman talagang humingi ng danyo sa korte. Pero Yun. over halaman, parang medyo... Hindi, Oo. pero kasi ano rin yun pangiinis. Pakiinis so harassment Opo, yan. sinasadya niya po damage to talagang property, inisin ako. Yes, oo. Pero, ngayon, in the meantime, since tumigil siya, mag-monitor ka na lang ulit kung gagawin niya ulit Yun. yan. Pero, yun nga sinasabi ni attorney, just in case na ulitin niya, pwede Magsis- mong balik sa barangay at pwede ka nang magkaso ng... ng damages o kaya nuisance or even trespassing dahil para maputol yan, magte-trespass siya. Yan. Nakuha mo na. But for now, Ano po kasi, chill ka muna. Opo. Ang nangyari po kasi, parang ako pa yung mali. Parang binaliktad niya pa ako sa barangay. Hindi talaga siya ganun naman talaga ang umamin. mga gaslighters. Hindi, bakit? Paano Okay kanya po. binaligtad? Sige nga. Paano ka binaligtad Yun daw? nga, parang ano daw, hindi naman daw po totoo yung sinasabi ko. Naninira lang daw po ako. Denial, Ah, outright okay. denial. Siya pa yung Okay. Ay, sorry. sinungaling. Oh. Ibig sabihin, ilang taon na ba itong kapitbahay mo? Ano po, nasa 70s na siya. Oh, Tapos matanda ganun pa na yung nga rin. attitude niya. Ay, hindi kasi minsan may mga matatanda ng Oo makukulit. nga. Oo. Baka pwedeng pagbigyan mo Oo na. nga, yun pa yun. 70 na Oo pala nga. eh. Huwag na pagbigyan mo na lang Oo, yan. minsan may mga machuchungit na ganyan eh. Oh, konting panahon na lang, mawawala na rin yung problema. Ay, agad. Huwag naman ipagdasal, friend. Ano po, itatanong ko po kung may second hearing pa po kasi so hahayaan ko na lang po sa kasi ganun nga, hindi naman siya Pagpatuloy nakipag-settle. mo pa rin yan, pero malamang magde-deny pa rin yan. Tapos magkakaroon ka ng certificate to file action ang barangay kung hindi kayo magkaayusan. Pero I Opo. caution against filing an action for this one, senior Oo, na eh. totoo. Ano na lang, sabihin Huwag mo na lang na, niya ulitin. takot-takutin na lang niya na, Oo, okay na talaga yan. ha, pag inulit niyo po ho yan, lolo ha, dahil mahal ho ang bayad ko dito sa halaman na wag na, ito. oo. May pera hong involved dito. Oo, pero wag ka na magkaso. Kasi sabi ko nga sa'yo, panahon lang. Hindi, tsaka 70 na eh. Antayin na lang po natin. Sige po, Ay. okay po. Ay. Talaga sinabi mo, eh, di Hintay ba? na lang raw niya natin. Oo, di ba? Oo. Hayaan mo mga 150 pa yan. Unless talaga ang mahaba ng buhay. Sige. O, sige. Okay. Hindi, alam mo, Oo. ipagdasal mo na lang siya, mo Ay, titigil yan. ipagdasal. Akala ko ipagdasal na ano. Ay, hindi, huwag niyo ipagdasal na mabilis ang buhay, friend. O, basta Bawal mayon, yun, friend. basta mayon. O, basta mayon. Okay, Okay. sige, No, bye-bye. no, no. Just, Okay po. pray that, that he would not do the same Yes. again. Minsan, matanda lang, pagbigyan mo na, ha? Oo nga. Actually, sabi nila, Sige po. i-destroy yun. Pero ako, for me, more of, Kasi kala ko 30 anyos eh. hindi, kahit na anong edad yan, pero for me, more for, mas, yung hindi ang pagkakaso ang laging solusyon Correct, sa problema. tama. Diba? Okay? Diba? Ang garbol ng boses, yun ang kaso. Oo nga. Okay, Hindi sige. ang kaso lagi ang problema, ang Yes. solusyon sa problema. Alam na nga ito, kapitbahay mo, so mabuting you're in good relations with your Correct. kapitbahay. Okay? Salamat. Thank you Nawala po. na siya. Nawala na, Okay, okay. sige. Ayan. Okay. O sige, ito. Short only. Jasmine, 26 ng Maynila, currently in postgraduate studies. Gusto ko po sanang malaman kung pwede akong mag-file ng complaint laban sa... Proctor. Okay. Dahil sa may nangyari during examination na nag-contribute sa failure namin. Kahit aminado po kami na may part din kami ng pagkakamali. Nag-try po akong lumipat sa higher ups ng school pero wala po akong nakuhang action o response. Pakiramdam po naman ay may power tripping na nangyayari kasi first, pakitaas ang ang prompter. na. First time po itong incident na ganito sa amin. Gusto ko rin po sanang malaman
kung pwede po naming i-escalate sa CHED. Ako, Ano hindi- kaya? Bakit Hindi kaya? ko alam po talaga kasi kung ano yung nangyari. Unang-una kasi may academic freedom ang mga teachers in professors. Sana to postgraduate, hindi kayo bata So, may academic freedom norm. The general rule is that there is academic freedom of teachers in the way they conduct their classes and the way they teach and even what they teach. It's a basic principle even in CHED or in DepEd. However, absent any other facts kung bakit ano yung ginawa Hindi natin ng- alam anong ginawa eh. Oo. Unless it can be considered safe space, a violation of the Safe Spaces Act or yung mismong code of conduct ng eskwelahan, yun ang yung iwi-way na kung kayo magkakaso o hindi, kung Correct. magreklamo kayo sa CHED. Kasi ako dumaan ako ng law school nung unang panahon. Talaga naman, kung siguro nung panahon na yon, kung hindi matibay ang dibdib mo as a Napakahirap, ano? napakahirap, Totoo yan. papagalitan ka talaga. At that's also one of the methodologies of learning. So, a professor is given a wide berth in the way they will teach as long as it is not violative of sexual harassment, Safe Spaces Act, or even the mental health. Madami na kasi ngayong ano. So, kung bibigyan mo ng, kung sa mukhang first time nangyari. Yes. At mukhang inaamin nila they also contributed to Siguro the... ano muna, weigh things muna. Wait lang. Ratings, oo. Kasi, sa totoo lang, in real life, madami kayong ma-encounter na Totoo. ganyan. At minsan, you have to, a learning process is how to deal. Tsaka hindi kasi niya sinabi sa atin kung Hindi ko alam ano Kaya hindi Oo natin nga. masabi kung Kaya nga ito'y worth it or Oo, hindi. Kaya sinasabi ko nga na parang there is academic freedom and then there is the Safe Spaces Anyway. Act and the Code of Conduct. Right. Ngayon, mo yan. Yan. No? Anyway, ganito na lang. Text ka sa amin ulit. Sabihin mo, mas detalyehin mo para mas maintindihan ni attorney kung Oo. worth it ba itong iakyat sa CHED or hindi. Yes, Okay? okay. Alright. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana po ay kahit papaano marami tayong natutunan, hindi man para sa inyo, kundi para sa mga mahal nyo sa buhay. Lalong-lalo na dun sa adoption process. Yes, diba? love makes a family. Gusto ko Yes. yung ng NACC. Yan. Anyway, ako po yung Mare ng Bayan. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Inyong lingkod, Mariaw. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye, everyone!